Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko kung gaano kalalim ang sugat na nalikha ko sa damdamin niya. Pero lahat ng yun, pinagsisisihan ko na. At gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pero bakit pinagkakaitan niya ako ng pagkakataon? Ano pa bang dapat kong gawin? May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Likas sa tao ang kahinaan, naliligaw ng landas at nahuhulog sa paggawa ng kasalanan. Subalit may ikalawang pagkakataon pa ba sa mga taong minsan ay naging salot ng lipunan? Papaano ba siya dapat tanggapin kung mismong mahal sa buhay ang unang nagtakwil sa kanya? Mga kaibigan, narito po ang unang bahagi ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dula, May Pangako ang bukas. Umuwi ka bang walang hiya ka? Natural, uuwi ako. Dahil taga rito ako eh. Ikaw talaga wala ka nang ibinigay kundi problema. Pati sakit ko lumalala nang dahil sa iyong hayop ka. Huwag kasi kayong high blood. Ay, sinong hindi ma-high blood sa ginawa mo? Tulad ngayon, tingnan mo kayang itsura mo. Tanghaling tapat, bangag ka. Trip ko eh. Wala na kayong pakialam. Oo! Talagang hindi na kita pakikialaman pa dahil sawan-sawa na ako sa mga kagaguhan mo. Lahat ginawa ko para ayusin yung buhay mo, pero hindi ka nakikinig. Ayoko na! Sumusuko na ako! Kaya umalis ka na rito! Lumayas ka na rito! Bakit niyo ba ako paalisin? Bahay ko to eh! Dahil wala ka ng puwang dito! Ayoko nang makasama ka pa! Alis! Ano ba? Alis! Huwag niyo nga akong itulak! Umalis ka na, Soviet! Huwag mo nga sabi itulak eh! Walang iya ka! Nanay mo ako! Wala ka talagang respeto! Kasalanan mo eh! Haharang-harang ka eh! Lumayas ka rito! At ayoko nang makita pa pagmumukha mo! Layas! Kung dati nagawa pa kitang intindihin, hindi na ngayon! Kaya mula sa araw na ito, wala ka ng karapatang tumira dito! At kalilimutan ko ng anak kita! Kung ayaw mo na sa akin, edi wag! Wala na rin akong pakialam sa'yo! Panira lang kayo ng araw!
Huwag ka na magpapakita pa sa akin! Inay naman, bakit niyo po pinalaya si Kuya Obet? Hindi ko kilala ang taong sinasabi mo, Janet. Kalilimutan niyo na lang ng ganun si Kuya? Kahit gaano pa siya kapasaway, anak niyo pa rin po siya. Wala na akong ibang anak. Ikaw lang. Nay naman eh, dalawa po kami na anak ninyo. Ay, baka naman pati ikaw gusto mong idamay ko sa galit ko. Gaalala po ako kay Kuya eh. Wala nang pag-asa yung kuya mo. Kaya ba pinalayas niyo na siya? Janet, sawan-sawa na ako. Pagod na ako sa mga problemang ibinibigay niya sa akin. Hayaan mo namang makapagpahinga ako. Wala na ba kayang pagmamahal kay Kuya? Pwede ba, Janet? Huwag ka nang maraming tanong. Pero sa ginawa ninyo, Nay, lalo niyo lang ipapahamak si Kuya Obet. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Hindi nga siya naawa sa akin. Janet, alam mo kung anong hirap ang dinanas ko dahil dyan sa kuya mo. Kung ano ang kahihiyang ibinibigay niya sa akin. At gusto ko lang ilayo ang sarili ko sa kanya. Tama lang na wala na siya rito. At baka ako pa makapatay sa kuya mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nariyan na! Oh, Angie, ikaw Janet, si Aling Rosenda, ang inay mo? Ay, wala siya umalis. Bakit? Ang Kuya Obet mo, inaresto ng mga pulis. Ano? Oo, may ginawa kasing kalokohan. Lulong sa droga. Tapos may tindahang pinasok at pinagnakawan. Ha? Baka kung ano gawin ng mga pulis sa kanya. Lalo na't bangag ang kuya mo nang mahuli. Bakit? Basta! User lang si Kuya. Hindi siya nagtutulak ng droga. Kaya nga, dapat puntahan niyo agad sa presinto. Kailangan niya ng tulong. Wala na siya maaasahang tulong galing kay Inay, Angie. Ha? Itinakwil na ni Inay si Kuya Obet. Wala akong pakialam sa ibinalita mo, Janet. Pero, Nay... Kung iniisip mo na pupunta ako sa kulungan, hindi ko gagawin yon. Talagang titikisin niya si Kuya. Pinutol ko na anumang kaugnayan ko sa kanya. At ikaw, huwag na huwag ka makakapunta sa kulungan. Hindi mo siya dadalawin. Tol, mula nang makulong ka, hanggang sa matapos ang rehabilitation mo para lubos nang makawala sa droga, walang bumibisita sa'yo.
Hindi ko na rin inaasahan yan, Tol. Bakit? Wala ka na bang kamag-anak? Meron. Asan sila? Nasa probinsya ba kaya hindi ka mapuntahan? Sa ngayon, ewan ko kung nasan sila. May problema ka ba sa kanila? Ako ang naging malaki nilang problema. Lalaya ka na. May pagkakataon ko nang magsimulang muli. Pero wala silang alam. Paano yan? Paglaya mo, saan ka pupunta? Hindi ko rin alam. Narito na ako sa harap ng bahay namin. Parang walang tao. Baka nagpapahinga lang sina Inay at Janet. Sinong kailangan nila? Po? Sabi ko, sino kailangan mo? Ano po? Anong ano? Siguro yung dating nakatira dito yung pinuntahan mo, anak. Opo, nasaan po sila? Alam niyo po ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala na pala sina Inay sa tirahan namin. Umalis na sila roon ni Janet. At wala nakakaalam kung saan lumipat ng tirahan. Pagkatapos kong makulong ng halos 1 taon at nakalaya na rin ako sa droga, wala na pala akong babalik ang pamilya. Tuluyan nila ako kinalimutan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Janet! Anak! Halika nga rin eh! Nariyan na po, Nay! Pakibuhat mo na nga itong mga pinamili ko. Opo, Nay. Kumusta na itong karinderya? Paparami pa lang po ang kumakain. Ikaw na muna bahala rito, ha? Gusto kong magpahinga muna. Napagod ako masyado sa pamimili. Sige po, Inay. Oh, Nay! Alam niyo po, may lalaking kumain dito kanina. Gulat ko nung makita ko. Bakit? Kamukha siya ni Kuya Obet. Kala ko siya na talaga Kumusta na nga kaya si Kuya? Janet, pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Di po, nabanggit ko lang naman po sa inyo. Oh, sige, huwag mo nang uulitin, ha? Pero, Nay... Janet, ano pa? Wala na akong pakialam sa kanya. Kung nasaan man siya ngayon, kung mabulok man siya sa kulungan, dapat lang yun. Obet? Ikaw ba yan? Oo, Gomer. Tol, long time no see. Di ba nakalaboso ka? Oo. Minalas Ba't nasa labas ka na? Malaya na. Bagong Obet na. Talaga lang ha? Oo. Mahirap ang pinagdaanan ko ba't narito ka sa kalye? Di ka pa ba muuwi? Wala na sila Anong wala? Hindi ko alam kung saan nakatira si Inay. Mula nang nakulong ako, ni minsan, di sila dumalaw sa akin. Galit siya sa'yo? Si Aling Rosenda? Hindi ko masisisi si Inay. Malaking naging kasalanan ko Paano ka ngayon? Sakali ka titira? Hindi ko rin alam. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Miss ka na rin ng tropa. Kahit pa paano, may matutuloyan ka.
Sumama nga kaya si Obet sa dating kaibigan? Papaano na ang pagbabago niya kung mga dating barkada ang muling makakasama? Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Cruz, Vilma Borromeo, Harvey Ihaus, at si Lauren Charles sa papel na Obet. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko kung gaano kalalim ang sugat na nalikha ko sa damdamin niya. Pero lahat ng yun, pinagsisisihan ko na. At gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pero bakit pinagkakaitan niya ako ng pagkakataon? Ano pa bang dapat kong gawin? May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. O ano? Sabi ko, sumama ka na lang sa akin. Pero Gomer, Sabi mo, wala kang mapupuntahan. Hindi mo alam kung saan ang nanit kapatid mo. salamat na lang.
Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Tara na! Miss ka na ng tropa. Para makasama ka uli namin sa gimmick. Hahanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Ito lang KJ mo ha. Ikaw na nga ang niyaya. Ikaw pang tumatanggi. Kuwan kasi. O bakit? Ayaw mo na kaming kasama? Basta, salamat na lang. Bahala ka. Hindi ako luluhod sa harap mo para pakiusapan ka. Ikaw lang iniisip ko. Kaya nga thank you na lang. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige. Basta kung magbabagong isip mo, alam mo kung saan ako pupuntahan. Pasensya na. Ayos lang. Pero alam ko, magkikita at makakasama ka ulit namin, Obet. Para tuloy ang ligaya. Naalala ko na naman si Kuya Obet. Kawawa naman siya. Wala nang pakialam sa kanya si Inay. Kahit pangalan niya, ayaw na niya marinig. Nagagalit siya kapag binabanggit ko. Janet! Ay, Nakatulala ka na naman dyan. May mga customer Tanungin mo kung anong bibilhin. opo, Nay. Bakit ba parang wala ka sa sarili mo? Ano ba iniisip mo? Wala po. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip ng mga taong hindi naman natin kailangan. Wala, sige na. Lapitan mo na yung mga customer. Asikasuhin mo sila. Wala kang maipapakitang clearance man lang? Barangay clearance, police, NBI? Pasensya po, ma'am. Wala talaga eh. Saan lupalop ka ba galing? At wala kang dala na kahit ano? Sa kulungan po. Kriminal ka! Hindi naman po ganun kabigat ang kaso ko. Ay, kahit ano pa yan. Ibig sabihin, hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Pero ma'am, nagbagong buhay na po ako. Kaya nga po nakalaya na Ay, ako. nako, hindi. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na sa mga taong nagkaroon ng criminal record. Kaya sorry, di kita pwedeng tanggapin sa kumpanyang ito. Company policy namin na di tumanggap ng mga may criminal record. Lalo na yung nasangkot sa drugs. Sa iba ka nalang lumapit. Baka pwede ka sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayoko nang bumalik sa dati kong mga kaibigan na naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Ngayon, nag-uumpisa akong buuin ulit ito. Ayoko nang makasama pa sila. Gusto ko nang tuluyang ayusin ang buhay ko at makasama ulit ang mga mahal ko sa buhay. Wala akong ibang mapuntahan. Kaya sa lugar na to, sa tahanan ng Diyos, dito muna ako. Napakabigat ng pinagdadaanan ko ngayon. Pero naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Panginoon, Diyos ko, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Sa'yo po ako lumalapit. Nakikiusap ako. Kayo na pong bahala sa akin. Alam ko pong naririnig niyo ang pagsamo ko. Kailangan ko po ang tulong niyo. Nais ko po
pong ganap na ayusin ang buhay ko. Minsan ay naligaw ng landas. Mukhang okay itong nilipatan nyo, Janet. Medyo. Kasi kahit paano, nakapagbukas kami ni inay ng maliit na negosyo. Mukhang marami laging kumakain. Okay lang naman. Ay, siya nga pala. Kumusta na Kuya Obet mo? Wala pa rin kaming balita. Hindi man lang kayo nakabisita sa kanya? Ayaw ni inay eh. Talagang itinakwil na niya ang kuya mo? Ewan ko ba? Para bang abot langit ang galit ni inay. At hindi niya na mapapatawad pa si kuya. Iho. Pasensya na po Nakatulog na pala ako sa upuan dito sa loob ng simbahan. Siguro pagod ka, kaya nakatulog ka. Opo, Father. Sorry po. Wala yun. Kaya ginising na kita para makauwi ka na rin. Gabi na eh. Ha? Gabi na po? Oo. Pasado 10:00 na ng gabi. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Hinihintay ka nila. Wala pong naghihintay sa akin. Ha? Wala kang pamilya? Walang uuwian? Wala po. Kaya po, dito ako pumasok sa simbahan. Hindi ko po kasi alam kung saan ako pupunta. Ganun ba? Father, nakikiusap po ako. Pwede po bang dito muna ako? Kahit po maging tagalinis nitong simbahan. Kahit maging utusan ako rito, payag po ako. Ang importante, may matuluyan lang ako. Wala na po kasi akong mapupuntahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Iho, dahan-dahan lang ang pagkain. Wala namang aagaw sa'yo niyan. Pasensya na po Father Emilio. Ikalawang araw na po na halos daw makakain ng maayos eh. Kaya gutom na gutom po ako. Sige, kumain ka lang. Pero huwag kang magmadali. Maraming salamat po, Father. Pumayag kayo na dito muna ako. Nagkataon kasi na umalis na rin yung aming kasama rito na tagalinis. Marahil ipinahintulot ng Diyos na mapadpad ka rito. Dahil nangangailangan ka ng matutuluyan. At kami naman, nangangailangan na makakasama dito sa simbahan. Oo nga po, Father. Teka saan ka ba? Sa kagaling? Sige na. Ituloy mo na muna ang pagkain. Marami pa namang oras para magkwento ka sa akin. Lalaking yun na nagdidilig ng mga halaman dito sa kilid ng simbahan. Lalapitan ko siya. Obet? Bakit, miss? Ha? Angie! Sabi ko na nga ba? Si Obet ka! Kamusta ka na? Ikaw ang dapat kong kumustahin. Ito, ayos lang. Ba't parang gulat ka? Kun kasi. Nakalaya na ako, Angie. At dito ako ngayon nakatira sa simbahan. Ako ang kasama ni Father dito. Tagalinis,
tagapag-alaga ng simbahan. Natutuwa ako nagkita ulit tayo, Obet. Ako man, Angie. Alam mo namang ikaw lang yung babaeng naging malapit kong kaibigan. Ay, siya nga pala. Alam na ba nila? Naiintindihan kita. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Janet. Kuya! Kuya Obet! Janet! Kapatid ko! Kuya Obet, salamat nagbalik ka na. Miss na kita, Kuya. Si Inay. Buhay ka pa pala. Inay! Anong ginagawa mo rito? Narito po ako para... Hindi ka na namin kailangan dito. Pero Nay! Isara mo na yung pinto, Janet. Sabi ko, isara mo na yung pinto. Hindi pwedeng pumasok sa bahay natin ang isang kriminal. Hindi na nga ba mapatatawad pa ni Rosenda ang kanyang anak? Anong buhay ang naghihintay kay Obet? Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Cruz, Vilma Borromeo, Harvey Ihaus, at si Lauren Charles sa papel na Obet. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko kung gaano kalalim ang sugat na nalikha ko sa damdamin niya. Pero lahat ng yun, pinagsisisihan ko na. At gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pero bakit pinagkakaitan niya ako ng pagkakataon? Ano pa bang dapat kong gawin? May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Janet? Nay naman. Naiinis ka sa ginawa ko? Ipinagtabuyan ninyo si Kuya. At anong gusto mong gawin ko? Hindi niyo man lang siya pinapasok. Para ano? Kuya ko po siya, kapatid ko. Anak ninyo, Inay. Wala na akong anak na lalaki. Ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi niyo po ba mapapatawad si Kuya? Hindi. Inay, matagal na po yun. At pinagbayaran na ni Kuya ang kasalanan niya. Di po ba? Nakalaya na siya? Ibig sabihin, napatawad na rin siya ng lipunan. Iba ko sa lipunang sinasabi mo, Janet. Wala na po ba kayong puso, Inay? Hindi niyo na po ba mapapatawad si Kuya? Naging bato na ang puso ko, Janet. At dahil din yun sa kuya mo, wala siyang kwentang anak. Kaya pinagsisisihan kong isinilang ko pa siya. Obet, akala ko hindi ka pa dumarating. Kakarating ko lang po, Father Emilio. Saan ka ba nagpunta? May binisita lang po ako. Sino? Si Nainay po. Oh, anong nangyari? Bakit parang galing ka sa pag-iyak? Bakit? Galit pa rin po sa akin si Inay. Hindi ka pa rin napapatawad? Ganun na nga po, Father. Pero ang kapatid kong si Janet, natuwa siya nang makita ko. Kaya lang, hindi po yun nagustuhan ni Inay. Father, bakit po siya ganun? Wala kang magagawa sa ngayon, kundi unawain na muna siya. Pinagsisisihan ko na pong kasalanan ko. Pinagbayaran ko na rin. Pero bakit po siya ganun? Hindi ba niya ako kayang patawarin? Ano pa bang dapat kong gawin para mapatawad niya? Kailangan bang mawala ako para mapatawad lang niya? Kung mawawala ka, paano mo pa makikitang pagtanggap niya? O bet kailangan mong maghintay? Dahil hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa madaling paraan. Bawat bagay ay may tamang panahon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagpunta na pala sa inyo si Obet. Oo, Angie.
Kaya lang ipinagtabuyan uli siya ni inay. Hindi pa rin siya napapatawad ni Aling Rosenda. Ewan ko ba? Naguguluhan na rin ako. Alam mo, ang ibang nanay, madali sa kanilang mapatawad ang kanilang anak. Pero iba ang inay. Alam mo, Janet, hindi sa nakikialam ako, ha? Baka naman, hindi niya tunay na anak ang kuya mo. Imposible. Tunay na anak ni inay si Kuya Obet. Bakit parang hirap siyang mapatawad ang kuya mo? Siguro, sobra lang nasaktan si inay. Maraming kahihiyang ibinigay si kuya. Pati mga kasangkapan namin, ibinenta niya. At si Itay, namatay na si kuya ang sinisisi ni inay. Dahil doon, hirap siyang patawarin si Obet. Oo, Angie. Pero ginagawa kong lahat para matanggap ni inay si kuya. Angie, gusto kong magkasama-sama kami uli. Ang mabuo ang aming pamilya. Obet, may bisita ka. Bisita po? Oo, iho. Puntahan mo siya sa loob ng simbahan. Hinihintay ka niya. Salamat po, Father. Kuya Obet! Janet! Kumusta ka dito, kuya? Okay lang ako rito. Masaya ako na dito ka pala nakatira sa simbahan. Paano mong nalamang narito ako? Si Angie, siya ang nagsabi sa akin. Kamusta na si inay? Kuya, pasensya ka na sa kanya, ha? Wala kang dapat ipaliwanag. Naiintindihan ko siya. Ginagawa ko naman ang lahat para pakiusapan siya. Kaya lang hindi ko rin siya maintindihan eh. Bakit hindi kanya magawang patawarin at kalimutan ang naging kasalanan mo? Sana, kuya, tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Oo, Janet. Marami akong naintindihan na makulong ako. Nakita ko mga bagay na dapat kong pahalagahan. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Yun nga lang. Para bang inalisan ako ni inay ng pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ko at maging isang mabuting tao. Isinara na yata niya ang kanyang puso para sa anak na minsang nagkasala. Saan ka galing, Janet? May pinuntahan lang po akong kaibigan. Pwede ba huwag kang sinungaling, ha? Pinuntahan mo siya, hindi ba? Wala naman po sigurong masama kung dalawin ko si Kuya Obet. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nay, nagbago na si Kuya. Alam niyo ba kung saan siya nakatira ngayon? Sa simbahan. Naglilingkod siya doon. Para patunayan na pinagsisisihan niya ng lahat ng kasalanan niya. At dahil doon siya nakatira, gusto mo paniwalaan kung matino na siya, ganon? Bakit po ba kayo ganyan, inay? Sagad na sa butong kasamaan ng kuya mo. Hindi na siya magbabago pa. Bakit sinasabi niyo yan kay kuya? Maawa naman kayo sa kanya. Patawarin niyo na siya. Hindi ikaw ang napahiya. Hindi ikaw ang nagdusa sa lahat ng kasalanan ginawa niya. Kaya wag mo akong turuan ang dapat kong gawin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako
ang bukas. Ay, Tol, kamusta? Balita ko, taong simbahan ka raw. Doon ako ngayon nakatira. Corny mo, Tol. Anong corny dun? Walang happenings doon. Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na lang uli sa amin. Masaya sa tropa. Gomer, ayoko na. Ayaw mong maging masaya? Tol, sabi nga, YOLO. You only live once. Kaya dapat maging masaya ka. Dahil sa kasiya ang sinasabi mo, ibang landas ang napuntahan ko at nasira ang buhay ko. At kami ang gusto mong sisihin? Hindi naman. Pero ayoko na. Gusto ko itama na ang buhay ko. Kayo rin. Di ba dapat yun ang ginagawa nyo? Huwag nyo nang hayaan na mangyari pa sa inyo ang nangyari na sa akin. O kaya mas masahol pa. Nasa huli ang pagsisisi. At huwag nyo nang hintayin yun. Ang corny mo talaga. Pati mga sinasabi mo, ang baduy. Iyan ba impluwensya ng pari na lagi mong kasama? Ang magpakabaduy? Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Basta ako, sawa na sa gulo. Ang gusto ko na lang gawin ngayon ay maayos na ang problema ko. At patunayan kay inay na ibang obet na ako ngayon. Pumayag si Father na subukan ko ulit mag-apply ng trabaho. Sabi niya, hindi naman lahat ng kumpanya ay gaya ng mga na-applyan ko dati. May mga tao pa rin nakakaintindi sa gaya ko at handang magbigay ng bagong pagkakataon. Sino yung mga kasalubong kong ito? Lalapitan ko siya. Inay, mano po? Huwag kang lalapit sa akin. Inay. Ang sabi ko, huwag kang lalapit. Sige, lumapit ka at sisigaw ako. Wala naman po akong gagawing masama sa inyo. Inay, patawarin niyo na po ako. Sobra ko na po pinagsisisihan ng naging mga kasalanan ko. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Inay. Bitiwan mo nga ako. Inay. At huwag mo nga ako matawag-tawag na inay, ha? Dahil kinalimutan ko ng anak kita. Nakasalubong mong inay mo? Opo, Father. Lumapit ako sa kanya para humingi ng tawad. Hinawakan kong kamay niya. Pero lalo lang siya nagalit. At kahit nasa labas kami, ipinakita niyang galit niya sa akin. Father, ipinahiya niya ako. Bakit po siya ganun? Gaano man katigas ang puso ng inay mo, lalambot din yun. Pero kailan, Father? Sabi ko nga sa'yo, panahon ng makapagsasabi. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko kung gaano kalalim ang sugat na nilikha ko sa damdamin niya. Pero lahat ng yun pinagsisisihan ko na. At gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pero bakit pinagkakaitan niya ako ng pagkakataon? Ano pa ba dapat ko gawin? May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Lahat tayo may lugar sa mundong ito. Bakit hindi na nakikita ng nanay ko, Father? O mas gusto niyang mawala na lang ako? May maaasahan pa nga bang pagpapatawad si Obet mula sa kanyang ina? Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Cruz,
Vilma Borromeo, Harvey E. House, at si Lawrence Sharez sa papel na Obed. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit patuloy mong ipagkait sa akin ang katotohanan at pagkakataon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang aking karapatan. At lumakad bang matulin ang panahon, kaya kong habulin at pigilin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Saan ka galing dyan? Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hindi pa po ba kayo nagsasawang pahirapan si Kuya? Bakit ka ba nakikialam, ha, Janet? Naawa na po kasi ako sa kanya, Nay. Hindi ang gaya niya ang dapat kawaan. Wala na po ba kayo natitirang pagmamahal sa kanya? Naubos na. Di respeto na lang. Bakit ba kinakampihan mo siya? Sincero si Kuya na baguhin ang buhay niya, Nay. Lahat ginagawa niya. Pero hindi na maibabalik pa ang lahat ang nawala dahil sa kagagawa niya. Tama po kayo, Nay. Hindi na maibabalik pa yun. Kaya nga,
Paano ko pa siya mapapatawad? Ano po bang gusto niyong gawin niya para mapatawad ninyo siya? Pwede ba, Janet? Tama na itong usapang ito. Dahil walang patutunguhan ng pagtatalo natin. Inay, gusto ko lang maintindihan. Ano bang malabo sa'yo? Bakit natitiis niyo ng ganon si Kuya? Dahil sa laki ng kasalanan niya. Ang ibang nanay, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng anak, napapatawad. Bakit kayo hindi? Anak niyo po ba si Kuya? Tama na. Tama na! At ayoko nang kukwestiyonin mo pa ang mga desisyon ko. Dahil naguguluhan ako, Inay. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya huwag ka na lang makialam. Heto, malamig na tubig. Minom ka muna. Salamat, Angie. Kasagutan na naman kayo ng inay mo? Oo. Malabo siya. Hindi sana nakikialam ako, ha? Pero totoo yung sinabi mo. Hindi ko rin maintindihan ang inay mo. Gusto ko rin paniwalaan na hindi siya anak ni Inay. O, ano bang sinabi niya? Wala. Umiiwas siyang pag-usapan yun. Nag-aalala tuloy ako. Bakit? Baka kung anong maisipang gawin ni Kuya. Hindi naman siguro siya gagawa ng masama. Isa pa, naroon siya sa simbahan. Alam ko na lagi siyang napapayuhan ni Father para tumatag at hindi mawala ng pag-asa na mangyari ang inaasam niyang pagpapatawad mula sa iyong inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakaluhod at nananalangin na naman si Opet. Araw-araw nakikita ko siya na ginagawang ganun. Hindi siya nagsasawa at hindi napapagod na tumawag at humingi ng tulong sa Diyos. Tamang kanyang ginagawa. Basta't magtiyaga lang siya, pasasaan ba? Diringgin ng Diyos ang kanyang ipinapanalangin. Father, kayo po pala. Nakatulog ka na naman pala dito sa loob ng simbahan. Pasensya na po. Nakita kita kanina na nananalangin. Opo, Father. Kaya lang, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Ituloy mo lang ang laging ginagawa mong paglapit sa Kanya. Lahat ng paghihirap mo, nakikita niya. Huwag ka lang magsasawa. Ako na pong magsasarin itong kainan. Nay, magpahinga na po kayo. Sige. Ikaw nang bahala dyan. Nay, okay lang po ba kayo? Oo. Para kasi matamlay kayo. Pagod lang ako sa maghapong pag-aasikaso nitong kainan. Sige po. Ako na magliligpit dito. Doon na muna ako sa silid ko, ha? Aha. Gusto ko na talaga magpahinga. Nay? Nay, bakit po? Bigla ako nahihilo. Nagdidilim. Ay, sandali! Nanihila. Ay! Inay!
ospital si inay? Oo, Obet. Pinuntahan ako ni Janet at nakiusap na ipaalam sa'yo. Oo, kamusta daw siya? Na-stroke siya. Kawawa naman siya. Kailangan ni Janet ng tulong mo. Oo, pupuntahan ko siya. Kaya lang, may iba pang pangangailangan. Ano yun? Pambayad sa ospital. Nasa private hospital ang inay mo. Doon kasi siya isinugod. Kasi yun ang pinakamalapit na ospital. O sige, Obet, kailangan ko na umalis. Salamat sa'yo, Angie, ah. Oo. Pakisabi kay Janet, gagawa ako ng paraan. Hindi ko pwedeng pabayaan si inay. Sabi ko na nga ba, lalapit ka rin sa akin. Kailangan ko ng pera. Madali lang ang pera kung sasama ka uli sa amin. Umalis ka rin sa simbahan. Gomer, ayoko na. Obet, nasa ospital ang inay mo. Saan ka ngayon kukuha ng pera? Kami ang makakatulong sa'yo. Pero, sa isang kondisyon. Babalik ka sa tropa at tutulungan kami sa aming racket. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Obet, hindi ka na dapat lumapit pa sa kanila. Sinubukan ko lang naman humingi ng tulong, Father. Tutulungan ka nga nila, pero may kapalit. Yun nga po. At ang nais pa nila, gumawa ko ulit ng masama. Ibig nilang ibulid ka uli sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga ho, dinanggihan ko na. Paano kang tutulungan ng Diyos? Paano niya pakikinggan ang mga hiling mo sa Kanya kung makikita ka rin niya sa paggawa ng mali? Kamusta na si inay? Wala pa rin pagbabago. Hirap pa rin siya magsalita. Malaki ng bill niya dito sa ospital. At araw-araw nadaragdagan. Nasabi ko na kay Father ang problema natin. Nakakaya sa kanya kung pati si Father madadamay na sa problema natin. Wala tayong magagawa. Kuya, ayoko mawala si inay. Kahit hindi kami nagkakaintindihan ni inay, hindi ko rin kayang mawala siya. Kailangan ko ang pagpapatawad niya. Obet, pwede namang ipagpabukas mo na lang ang paglilinis ng simbahan. Ngayong gabi na lang po, Father. Para hindi ko kailangan gumising ng maaga. Ikaw ang bahala. Ako'y magpapahinga na. Sige po, Father. Huwag kang gaanong magpapakapuyat, ha? Baka ikaw naman ang magkasakit. Yung tungkol sa problema mo sa iyong ina, may darating na solusyon. Magtiwala ka lang. Ano to? May paper bag na naiwan dito sa loob ng simbahan? Kanino kaya to? Medyo mabigat, ha? Baka mamaya, gaya ng napanood ko sa TV, illegal drugs ang laman nito. Kung sino man ang may dala nito, naisipan pa niya magsamba muna. Titignan ko na lang ang laman nitong paper bag.
ko! Anong ibig sabihin nito? Ano nga ba ang laman ng paper bag na naiwan sa loob ng simbahan? Bakit gano'n na lamang ang gulat ni Obed? Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Cruz, Vilma Borromeo, Harvey Ihaus, at si Lauren Chavez sa papel na Obed. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiar. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang bukas. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko kung gaano kalalim ang sugat na nalikha ko sa damdamin niya. Pero lahat ng yun, pinagsisisihan ko na. At gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pero bakit pinagkakaitan niya ako ng pagkakataon? Ano pa ba dapat kong gawin? May lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang May Lugar Pa Ba sa Mundo ang Gaya Ko? Dito pa rin sa ating natatanging dulang
May pangako ang bukas. Ang daming pera! Malaking halaga ang laman ng paper bag na to. Wala man lang kahit anong papel na naiwan rito? O anumang ID ng pagkakakilanlan ng nakaiwan nito? Sobra-sobrang laman nito para sa pagpapagamot ni inay. Di kaya ito ang sinabi sa akin ni Father na ibibigay ng Diyos ang sagot sa problema ko? Pero imposible namang inihulog ng langit ang paper bag na to na may lamang pera. May nagmamay-ari pa rin ito. Pero sino? Ang daming pera. Maling pag-interesan ko to. Hindi to sa akin. Father? 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 Oh, Obet, hindi ka ba makatulog at patay ko kinising mo rin? Hindi po, Father. Pasensya na po Naistorbo ko pang pagtulog nyo. May problema ba? Ito po kasi. Oh, ano bang meron niyang paper bag na hawak mo? Ito po, Father. Maraming pera. Aba, pera nga. Kanino yan? Hindi ko po alam. May nakaiwan po sa loob ng simbahan. Ano pong gagawin natin dito, Father? Tiyak babalikan niya ng nakaiwan dito. Itabi muna natin. Bukas, tiyak pupuntahan niyan dito ng tunay na nagmamay-ari. Kayo po palang nagmamay-ari ng perang naiwan dito sa simbahan? Opo, Father. Kalahating milyon ang halaga noon. Pampasweldo sa mga empleyado ko at pambayad sa aking kliyente. Ganun po ba? Dumaan kami dito ng kasambahay ko para manalangin. Pag-uwi namin, hindi niya maalala kung saan niya ibinaba ang paper bag. Kung saan-saan kami naghanap. At dito sa simbahan kami huling nagpunta. Nakita yan ni Obet habang naglilinis siya ng simbahan. Siya po si Obet, Mrs. Kamusta po kayo, Mrs.? Oh, maraming salamat sa iyo, Obet. Naku, gulong-gulo ang isip ko kahapon pa. Hindi ko alam kung anong gagawin dahil nga nawawala itong pera. Mabuti na lang at si Obet ang nakakita at hindi ibang tao. Kaya nga po, salamat talaga. Maraming salamat sa inyo, Father. Kung ibang tao ang nakakuha nito, baka hindi na ito naibalik pa sa akin. Ginawa ko lang po ang tama. Kaya hindi ako nagka-interes na angkinin yan. Napakabuti ng puso mo, iho. Kung may maitutulong ako sa iyo, sabihin mo, makabayad lamang ako sa kabutihang ginawa mo. Ang totoo, Mrs., may mahigpit na pangailangan si Obet na makita niyang perang yan. Nasa ospital ang nanay niya. Pero kahit nagkikipit siya, hindi siya nakaisip na pakialaman yan. Alam ko po kasi na hindi ako pababayaan ng Diyos. Nariyan siya para tulungan ako sa problema ko. Hindi ko kailangan gumawa ng masama para lang solusyonan ng problema ko. Wala ring saysay yun kung galing yun sa paggawa ng kasalanan. Baka lalo lang hindi gumaling si inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nay? Janet, anak. Bakit po, Nay?
Kailan ako lalabas sa ospital? Gusto kong umuwi. Hindi pa po pwede, Nay. Ayoko na dito. Mahal dito. Mahal bayad. Kung ilalabas ko po kayo, baka kung anong mangyari sa inyo, Nay. Okay lang. Alas mo na ako dito. Hindi po, Inay. Kailangan po kayong gumaling. Obet, bakit wala kang kakibu-kiburian? Wala po, Father. Nanghinayang ka ba dahil isinuli mong perang nakita mo? Hindi po. O anong ikinalulungkot mo? Hindi pa rin kasi ako makadalo kay Inay. Gusto ko siyang makaharap para kamustahin. Kaya lang, baka lalong lumalang kalagayan niya. Ay, ipinadala mo na ba yung ibinigay sa'yo ng may-ari ng perang nakita mo? Hindi pa po. Pero bukas, plano ko pong ibigay kay Janet. Kahit paano makakatulong yun para makabawas sa babayaran sa ospital. Iho, hindi birong ginawa mo. Ipinakita mong kabutihan ng puso mo. At ibang-iba yon sa dati mong pagkatao. Kaya huwag kang mainip. Dahil lahat ng mabubuting bagay na ginagawa natin, ginagantimpalaan ng Diyos. Janet, nakita mo ba ito? Ang alin? Itong nagba-viral na post sa social media. Kahapon lang ito. Tingnan mo, oh. Tingin nga? Uy, teka. Picture yan ni Kuya Obet, ha? Kasama si Father Emilio. At saka isang matabang babae. Uy, ano bang kwento dyan? Nakakita ng paper bag na may lamang $250,000 pera si Obet doon sa loob ng simbahan. Ano? Isinuli yun ng kuya mo doon sa may-ari. Talaga? Oo, Janet! Ang nag-post ng picture, yung babaeng nakaiwan ng pera. At labis na pagpapasalamat sa kuya mo. Ibang-iba na talaga si Kuya. Ibinayad mo na ba yung perang ibinigay ko sa'yo? Para mabawasan ang utang natin. Hindi tinanggap, Kuya. Bakit? Wala na raw tayong dapat isipin pa. Hanggang sa lumabas ng ospital si Inay, wala na tayong dapat bayaran. Ano? Ang sabi sa akin ng tao doon sa cashier, yun daw ang memo na ibinabasa kanila galing sa may-ari ng ospital. Kapatid pala niya yung may-ari ng pera na nakita mo, Kuya. Natuwa sa ginawa mo yung may-ari ng ospital, kaya hindi na lang tayo pagbabayarin. Tulong na lang daw niya sa atin. Totoo bang sinasabi mo, Janet? Oo! Bakit naman ako magbibiro? Totoong-totoo yun. At saka, gusto ka rin makausap ng namamahala dito sa ospital para bigyan ka ng trabaho dito. Yun ang utos ng may-ari. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi ko sa iyo, Obet, mabait ang Diyos. At lagi siyang may paraan paano tayo tutulungan. Tama po kay Father.
Hindi talaga ako makapaniwala. Dahil yon ang panalangin mo. Hindi ka nagsawa. Dahil totoong malinis na ang puso mo. Yun po ang ipinangako ko sa sarili ko. Mula na lumabas ako ng kulungan, aayusin kong buhay ko. At sisikapin kong maging bagong tao na. At ipinararamdam sa iyo ng Diyos ang lahat ng ginagawa mong pagbabago. Salamat po, Father. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat, kundi sa Kanya. Siya ang nagpapala sa iyo. Siya ang nagpapalakas at nagbibigay sa iyo ng panibagong pag-asa. Dahil kumapit ka at hindi humiwalay sa Kanyang kagustuhan. Nay, umiiyak pa kayo? Kahit naging matigas sa puso ko, hindi nagsawa ang kuya mo. Dahil ang gusto po niya, patawad niyo siya. At makita ninyo na totoong nagbago na siya. Tawa ka, Janet. Totoong nagbago na nga ang kuya mo. Ibang-iba na siya. Lalo na siya ikinuwento mo sa akin. Dahil hindi ganun ang obet na nakilala ko noon. Pinatunayan lang po ni Kuya na totoong nagbago na siya. Kinalimutan niya ng lahat ng maling nagawa niya noon. At hindi ko yun agad pinaniwalaan. Hindi pinairal ko ang galit. Ang pagkasuklong sa kanya, pinag-isiwa ko pa na hindi mo siya kawatin. Mahal ko rin ang kuya mo. Masakit din sa akin na tikisin siya. Kaya lang, paraan ko yun para tiyakin na nagbago na siya. Kung meron muna nasasaktan sa maninikis ko, ako yun, Janet. Dahil parang dinurog ang puso ko tuwing magsasalita ako ng masakit sa kanya. Sana, ako naman ang mapatawad na kuya mo. Dahil sa maninikis ko at pagpapahirap sa damdamin niya. Anak! Patawad po, Inay. Anak! Natatawad na kita. Salamat po, Inay. Hindi na kailangan mawala muna ako bago niyo ako patawarin. Kahit kailan, hindi ko naman hinangad na mawala ka. Kung nasasabi ko ba yun, hindi yun na totoo naman ng puso ko. Marami akong naging kasalanan. Pati ang pagkawala ni Itay, sanhi na aksidente. Dahil yun sa katigasan ng ulo ko. Alam kong kagagawan ko yun. Ang pagkawala ng mga gamit. Kasalanan ko rin yun dahil ibinenta ko. Pati kayo. Pinagtangkaan kong gawa ng masama dahil lasing na lasing ako sa droga. Ang totoo, kulang pa ang buhay ko para maging kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ko. Anak, tapos na yun. Hindi na natin kailangang balikan pa. Ang importante ngayon, nariyan ka pa. Magkakasawa pa tayo ng kapatid mo. Opo, Inay. Mabubuo muli ang pamilya natin. Minsan mang naligaw ako ng landas. Sinikap kong ituwid yun. At ngayon, narito na ulit ako.
isang anak na handang maging gabay niyo. At hindi ko kayo pababayaan ni Janet. Ako pong bahala sa inyo. Para sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang muli alam naming inyong pinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, may lugar pa ba sa mundo ang gaya ko? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Chiquit Amor, Phil Cruz, Vilma Borromeo, R.V. Ihaus, at Lauren Chales sa papel na Obet. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyon teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod pong linggo, muli namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.